Maayong gabi sa tanan. Karong gabi una ang atong paghisgutan sa pulong sa Ginoo ay ang mahitungod sa kapasidad o capability sa pulong sa Ginoo na kung saan atong mabasa kini sa 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17. 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 15 nga nagaingon, matod pa ni Timoteo o Apostol Paul kay Timoteo, sukad sa imong pagkabata, nasayran mo na nga ang balaan nga kasulatan maoy makahatag kanimo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa matarong o kamatuoran, sa pagbadlong sa pagtulid sa sayop og sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. 17. Aron nga ang tao nga nagaalagad sa Ginoo maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Si Lord ang manalangin sa pagkabasa sa iyang pulong. So, human sa padayong pagpahimangno ni Apostol Paul kang Timoteo, sa pagpadayon sa Kristohanong pagtulunan, gisunod dayon niya ang paghulagway sa Bible o written word of God, isip sukaranan sa insaktong pagtulunan. So, bilang Kristohanon, ang Bible gyud ang atong basihan. Bible ang atong sukaranan sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Wala na lain pa. So, most religion, kung atong tanawon, most religion believe that the Bible is the Word of God. Only, they have also other tools to help the Bible in completing their salvation. Especially yung kanang muabin sa ilang gustong teaching. Example, ang Iglesia ni Cristo, doon na sila'y pasugo. The Pasugo is a book written by their leaders which have the same authority or above than the Bible. So, wala sila murag dili kompleto, ang dili igo ang Bible nga maura ang teaching nila. So, meron silang mga leader nga nagasulat sa Pasugo nga kung minsan ang Pasugo ay mas authoritative pa, mas dako pag authority kaysa Bible, kaysa written word of God. Ang Roman Catholic, kung saan ako nanggaling kaniadto dinhing religion, doon na sila'y tradition. The tradition is the record of the Roman Catholic pillars or mga leaders, which includes the sacraments, mga sakramento, to be used in order to complete their salvation. At kung Bible lang ang basihan mo sa iyong kaluwasan, you are cursed, matod pa sa Vatican II nga sa Vatican II, mababasa nato ni na kung Bible lang ang basihan sa imong kaluwasan, curse ka. So kailangan nga idugang mo ang mga sakramento nga gibuhat sa ilang mga leader. Bishop baka nagbuhat ni ini nga mga pare or cardinal, basta mo ni ang dugang. So unsa ba ang kapabilidad or capability sa Bible, especially sa atong kaluwasan, sa kaluwasan sa usa ka tawo? Ang Bible nagatudlo sa dalan sa kaluwasan, wala na lain pa. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 mo ni atong gibasa ganina, sukad sa ang nag-istorya ni ini ay si Apostle Paul, inspired or supervised by the Holy Spirit ngadto kay Timoteo. Matod pa niya, sukad sa imong pagkabata, nasayran mo na nga ang balaan nga kasulatan maong magahatag kanimo og kaalam, wisdom, aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Paano ba magkaroon ng kaluwasan ang usa ka tawo? Matod pa dinhi, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus.
Pero ang balaang kasulatan or ang Bible mao'y makahatag kanimo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan. So through the written word of God nga kung saan kini nga pulong ay pulong sa atong Ginoong Kristo, mao kini ang dalan, mao kini ang mo guide sa usa ka tawo para magkaroon ng kaluwasan pinaagi sa pagtuo ni Jesus Christ sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one could come to the Father except through me. So halos tanang mga religion gawas lang sa born again Christians, walay kasiguruhan sa kaluwasan. Bisan ipakita pa nato ang mga passages sa Bible nga nagdeklara niini, dili gayud sila gatoo. Dahil dili igo ang Biblia sa kaluwasan sa usa ka tawo, or dili igo ang Biblia nga mao kini ang mo guide, mao kini ang mohatag og kahayag para magkaroon ng pagtuo ang usa ka tawo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Halimbawa, sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, matod pa dinhi, for by grace, tungod sa grasya, for by grace you are saved through faith. Naluwas ka pinaagi sa grasya sa Ginoo o tungod sa grasya sa Ginoo. Unsa kining grasya sa Ginoo mao na ang gibuhat ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, grace of God. O pinaagi sa pagtuo. For by grace you are saved, past tense, through faith, pinaagi sa pagtuo. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Kadalasan, basta religion ang pag-usapan, ang kaluwasan ay pinaagi sa sariling paningkamot. Dili ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Pero ang written word of God ay nagatudlo nga ang gibuhat lamang ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo mao ang bayad sa kaluwasan sa usa ka tawo ngadto sa kalayo sa impierno para masama siya ngadto sa giandang nga lugar sa atong Ginoong Kristo nga mao ang langit. Dili daw kini pinaagi sa atong mga binuhatan. And this is not from yourselves, it is the gift of God, regalo sa atong Ginoong Kristo sa matag usa nga motuo kaniya. Verse 9, it is not from works, so that no one can boast. Dili pinaagi sa sariling paningkamot para walay magmayabang nga tao nga naluwas siya pinaagi sa iyang sariling paningkamot. Pero importante kayo ang maayong binuhatan. Dahil ang maayong binuhatan, mao kini ang magpatunay, fruit kini nga ang usa ka tawo ay luwas na, pero dili kini mao ang pangluwas sa iyang kalag, dahil yun nga sinabi ko, ang kamatayon ni Jesus Christ lamang, si Jesus Christ lamang ang mibuhat sa atong kaluwasan dito sa krus ng Kalbaryo, o wala og dili kay wala mahuman kung dili nahuman gayud kini niya ug matud pa niya dito sa krus ng Kalbaryo, it is finished, tetelestai. So, it is not from works, so that no one can boast. Sa unang John, 1 John chapter 5, verse 11, mao ni ang giingon sa atong Ginoong Dios through Apostle John. And this is the testimony, mao ni ang testimonya. God has given us eternal life, ang Dios nagahatag kanato og kinabuhing dayon, and this life is in His Son. Ug kining kinabuhing dayon anaa sa atong Ginoong Hesukristo. And this life is in His Son. Verse 12, the one who has the Son has this eternal life. The one who does not have the Son of God does not have this eternal life. So simple lamang ang usa ka tawo nga nakipaghiusa kay Jesus Christ, si Jesus Christ anaa sa iyang pagkatao, anaa sa iyang kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. The one who has the Son has this eternal life. The one who does not have the Son of God does not have this eternal life. Sa tanan nga nakipag-join sa atong Ginoong Kristo,
doon na siya kinabuhing dayon. Apan wala niini ang mga taong wala makipag-isa sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa kasigaruhan nga gihatag ang Ginoo sa iyang kaluwasan, si Apostol Paul kanunay yun niyang i-exhibit kini. Halimbawa, Ephesians chapter 1 verse 13. Mao ni ang giingon ni Apostol Paul ngadto sa mga Kristohanon sa Efeso. And when you heard the word of truth, sa dihang nabati ninyo, nadunggan ninyo ang gospel o ang kamatuoran, the gospel of your salvation, unsa ning kamatuoran, ang pulong sa Ginoo. And when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, when you believe in Christ, sa dihang nituo kamo kan Jesus Christ sa inyong pagpakadungog na nasabtan ninyo ang pulong sa Ginoo. Then you believe in Christ, you will mark with the zeal of the promise Holy Spirit. Gitatakan dayon ang usa ka tawo nga mituo kay Jesus Christ o gipatik sa kanya ang Espiritu Santo. Unsa para asa baling Espiritu Santo? Matod pa din sa verse 14, who is the down payment of our inheritance. Mao kini ang down payment sa atong mapanunod, reward sa Ginoong Dios sa matag Kristohanon, who is the down payment of our inheritance until the redemption of God's own possession to the praise of His glory. Samtang wala pa nato madawat ang complete reward na giandam sa atong Ginoong Dios dahil kita ay tinuod nga Kristohanon na naa ang Espiritu Santo as down payment for our inheritance. Unsa man kining Espiritu Santo, siya ang magaguide, magakonvict sa usa ka Kristohanon para dili siya mahisalaad. Kung sa panahon nga mamubuhat na siya og mga butang kontrary sa kabubuton sa Ginoo, anaa ang Espiritu Santo magakonvict kaniya, magapasidaan kaniya nga dili dapat niya kinibuhaton dahil nakipag-isa na siya sa atong Ginoong Hesukristo. Gi-remind din ni Apostol Paul si Timothy kung paano nga ang written word of God mihimo kaniyang wise sa kaluwasan sukad pa sa iyang pagkabata. So si Timoteo di ay sukad pa sa iyang pagkabata ay nahibal-an na niya ang written word of God o ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. So ang pagtuon ni Timothy sa pulong sa Ginoo nga sukad pa sa iyang pagkabata, siguro nasunod kini niya sa iyang lola o mama. Matod pa sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, matod pa ni Apostle Paul, I recall your sincere faith that was alive. So iyang nahinumduman daw ang sincero nga pagtuo ni Timoteo. First, that was alive first in your grandmother Lois. So lola niya nga si Lois, lola ni Timoteo nga si Lois, and in your mother, yang mama nga si Eunice, and I am sure is in you. Matod pa ni Apostol Paul na sigurado daw siya nga ana usab kay Timoteo. So si Timothy ay third generation siya nga Christian, o si kini sila ni siguro ang namatan nga religion or spiritual fellowship ni Timothy ay Christianity na. Dili kuan, dili anong tawagan gawa sa Christian, kundi Christianity na. Ang iyang lula ug mama siguro sila ang mga unang nga-convert sa teaching sa atong Ginoong Hesus samtang kinibuhi pa nga nagatudlo sa iyang pagtulanan. So nasunod lamang kini ni Timothy. So importante kayo ang atong panimalay dahil unsa ang nakita sa atong mga anak, 80% masunod na nila. Ang written word of God ragayod ang dunay gahom ug basihan sa atong kaluwasan. Wala na laing pa. Matod pa sa pulong sa Ginoo sa Romans chapter 1 verse 16 to 17, I am not ashamed of the gospel. Matod pa ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Roma, dili niya ikaulaw ang pulong sa Ginoo. I am not ashamed of the gospel o ang maayong balita. Because it is the power of God for the salvation
Mao kini ang gahom sa atong Ginoong Dios para sa kaluwasan sa usa ka tawo. Matod pa dinhi, because it is the power of God for the salvation of everyone. So kinsa man ning everyone? Everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentiles. So kadto lamang ang mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Nay moingon nga halos tanang tao man mituo kay Jesus Christ. Yes, mituo pero dunay tuo lang o ang tinuod nga tuo, ang tinuod nga pagtuo kung unsay gisulti niya sa iyang gituohan iya kining pagabuhaton. Og ang tanan nga gisulti sa gituohan sa Christianity mao ang atong Ginoong Kristo ay naa sa iyang written word nga naa diha sa Bible. Una nga dili daw ikaulaw ni Apostol Paul dahil mao kini ang gahom sa Ginoo sa tanan nga motuo sa atong Ginoong Kristo. Verse 17. For in the gospel dinhi sa balaang kasulatan dinhi sa Biblia, for in the gospel are righteousness from God. Ang pagkamatarong sa atong Ginoong Dios is revealed. So, for in the gospel a righteousness from God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last. Gikan sa sinugdanan, pagtuong nga gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, just as it is written, the righteous, ang matarong, will live by faith. Ang mga matarong o gimatarong na sa Ginoo ay magapuyo adlaw-adlaw pinaagi sa pagtuo. Unsa man nga pagtuo, unsa man ang magpuyo pinaagi sa pagtuo nga ang iyang kinabuhi matag adlaw ay nakasalalay sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo or pagsunod sa kagustuhan sa atong Ginoong Kristo nga nahisulat diha sa Bible. So munang the righteous will live by faith first to last. Gikan sa sinugdanan nga nakaila siya sa Ginoong Kristo hangtod nga kuhaon ng iyang kinabuhi moatubang siya sa atong Ginoong Kristo, he shall live by faith. Wala nay lain pang basihan sa pagkamatarong kung ang Ginoo ang atong pangutanon ang iya ragyong written word. So unsa ba ang capability sa Bible, especially sa atong kaluwasan? Ang Bible ang basehan sa insaktong pagtulunan. Mo ni wala na lain pa. Kung naay mga pagtulunan atong i-base, atong sukatan ay ang pulong sa Ginoo. Ang Bible ang sukatan o basehan sa insaktong pagtulunan. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Matod pa dinhi, ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios. Paano daw gisulat sa mga human writer ang written word of God? Pinaagi sa gahom sa Ginoo. Guided or supervised by God Himself. Pinaagi. Ang tibuok nga kasulatan from Genesis down to Revelation, ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios o mapuslanon kini kay tungod gisulat kini tungod man sa gahom sa Dios, ang resulta mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa truth, sa pagbadlong o sa pagtulid sa sayop o sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. So dinhi ra gid sa written word of God mo ning basihan. Matod pa ni Apostol Paul, ang Bible gigamhan o gilamdagan o giginhawaan sa Ginoong Dios. God breathed sa ubang translation sa English. Gihingahan, gilamdagan, gihingahan sa Dios. Ang mga tao nga misulat niini, ang mga human writer, pakatandaan nato nga ang Biblia ay duha ka source ang gigikanan ini. Number 1, ang atong Ginoong Dios nga mao ang nag-supervise sa human author or human writer nga gipasulat niya niini. So ibig sabihin, gikan sa atong Ginoong Dios gigamit ang tao do wala mag-magic ang atong Ginoong Dios, kay bagsak lang niya ang iyang written word kung dili may gamit siya sa usa ka tao, Dios nun nga tao, iyang servant para may supervise sa Espiritu Santo para walang pagkamali ang
ang natapos na nga written word of God. Pwede natong ikumpara ang paghahom sa Ginoo sa iyang written word sa pagbuhat niya kay Adan and Eve. So paano magigamhan ang pulong sa Ginoo nga matod pa din higaman sa Ginoo ang mga tawo nga misulat niini? Basahon nato ang Genesis chapter 2 verse 7 kung saan dinhi gibuhat sa atong Ginoong Dios si Adan and Eve. Matod pa din sa Genesis 2:7. Then the Lord God formed man of dust from the ground. So, iya daw gi-form ang tao gikan sa abog o sa yuta sa ground, dust of the ground, from the ground. And breathed into his nostrils the breath of life. Kung iyang giginhawaan ang ilong ni Adam, iyang giginhawaan kini ang bangag sa ilong ni Adam, the breath of life, and man became a living being. So ay lamang nagkaroon og kinabuhi si Adam and Eve nung gibuhat sa Ginoo nung hihingahan niya ang ilong ni Adam para magkaroon og kinabuhi. Sumuna nga ang usa ka tawo ang iyang kinabuhi ay gikan gid sa Dios dahil kung paano gibuhat si Adam and Eve sa Ginoo mousab kini ang atong kinabuhi gikan sa atong Ginoong Dios nga kung parehas nato kay Adam gihingahan kita sa atong Ginoong Dios nung kita ay andyan, bisan andyan pa lang sa tiyan sa atong mga ginikanan. So ingon ni ana ang Bible usab, walay buhay ang Biblia nung nung wala pa kini hingahi sa Ginoo, pero samtang gipasulat niya ang mga human writer niini, iyang gilamdagan o giginhawaan niya kini para magkaroon ng kinabuhi ang written word of God. Kung paano giginhawaan sa Ginoo si Adam para magkaroon og kinabuhi, giginhawaan usab sa Ginoo ang iyang written word para magkaroon usab og kinabuhi. Hebrew chapter 1 nang hinungdan nga sa matod pa sa Hebrew chapter 4 verse 12, for the word of God is living and active. Unsa daw ang pulong sa Ginoo? Buhi ug aktibo, living and active, and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and the intentions of the heart. So ang pulong sa Ginoo makabasa gayud sa motibo sa usa ka tawo, kung unsa man ang motibo sa iyang pagbuhat sa usa ka butang, ang judge ni ang pulong sa Ginoo. Ang mga tawo nga misulat sa pulong sa Ginoo gidala sila sa gahom sa Espiritu Santo. According to 2 Peter chapter 1 verse 21, matod pa ni Apostol Pedro, for no prophecy, walay propesya, was ever made by an act of human will. So human will. So dili gyud sa tawhanon nga pagbuot. Matod pa din but men moved by the Holy Spirit spoke from God. Ang mga tao, mga propeta, mga apostles na gi-carried along or gi-move sa Espiritu Santo, mao ni sila ang gipasulat or gipasulat o gipaistorya sa Ginoo sa iyang written word. Gigaman sa Ginoo ang iyang pulong pinaagi sa pagginhawa niini o gi-move or gi-control usab ang mga tao nga misulat sa iyang pulong para maiwasan ang pagkasayop niini. Munang bisan tao lamang ang misulat niini sa Bible, sa written word of God, sa original scriptures, ngunit tungod sa pag-control, sa pag-supervise sa Espiritu Santo, ang resulta walay pagkamali. Sama sa Acts chapter 27 verses 14 to 15, matod pa din mo ni ang hulagway nga sila ni Apostol Pablo ay miadto sa Roma, pero samtang diha pa lang sila sa Malta, islands of Malta, ay sa laod ay naabutan sila sa kasukay nga bagyo nga dili nila makaya ang hangin, busa hangtod nga nalunod ang barko, nagpaanod-anod na lamang sila o nalunod gid ang barko og matod pa din but before very long
They rushed down from the land a violent wind, sukusog kay nga hangin, called Eurykilo, verse 15. When the ship was caught in it, and could not head into the wind, dili nam niya makaya, na di niya masungsong, sa Binisaya pa, ang hangin, we gave way to it and were driven along. So mauni ang giingon sa 2 Peter chapter 1 verse 21, ang mga tao nga misulat sa pulong sa Ginoo, they are carried along by the Holy Spirit. Mousab gihulagway ni Apostol Lucas, ni Apostol Luke, kung paano gi-carried along ang barko sa hangin nga dili niya kaya, dili niya makontrol kung dili ang hangin ang nagkontrol sa iya. Ang Holy Spirit ang nagkontrol sa human writer sa pagsulat nila sa written word of God. Tungod sa paghahom sa Ginoo sa iyang pulong, nahimo kining sukdanan sa sayop or dili sayop nga pagtulunan. Ang tanan nga nag-ingon nga kini Kristohanon sa laon gayud sa pulong sa Ginoo. So ang basihan ang pulong sa Ginoo. Kung kini dili uyon sa written word of God, gisugo ang sulugon sa Ginoo nga madlungon ang nagatudlo niini. Mismo ang Ginoong Hesus miingon sa Matthew chapter 12 verse 30 sa sama niini nga isyu. He who is not with me is against me. Matod pa kay Jesus Christ, kinsa man ang dili dapig kanako ay against kanako. And he who does not gather with me scatters. So walay alternative. Ang usa ka tawo, either mosunod siya sa Ginoong Kristo or dili siya mosunod, mo scatter siya. Mo ipon siya sa atong Ginoong Kristo. He who is with me, he who is not with me is against me. And he who does not gather with me scatters. Walay alternative kung musunod-sunod yun. Ang pulong sa Ginoo mao ang basihan sa pagtulid sa dili Kristohanon o Kristohanon pero sayop nga pagtulunan. Ang resulta kung ang pulong sa Ginoo ginatudlo sa insaktong pagtudlo mao ning resulta. 2 Timothy chapter 3 verse 17. Aron nga ang tao nga nagalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Matod ko pa sa una, ang purpose nganong gihatag sa Ginoo ang iyang written word, una ay para mailhan siya sa mga tao nga iyang binuhat. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. So niini nga passage na ilhan nato ang atong Ginoong Dios ay creator. So wala niya i-display ang iyang kaugalingon kung paano siya nag-exist, kung dili dahil ang existence ay nagsugod siya sa atong Ginoong Dios ang time, kung dili nag-ingon lamang siya, in the beginning God created the heavens and the earth. So unang-una, ang reason nga nung dunay Bible, gihatag niya sa iyang katawan, sa iyang creation, para mailhan nato kung kinsa ang atong Ginoong Dios. Ikaduha, para matulid ang guba nga relasyon sa Dios ug sa tao nga iyang binuhat. Dahil nung gibuhat kita ay perfect to Adam and Eve, pero sa dihang nagkasala sila, naguba ang relasyon nga father and child relationship. So naa ang Biblia para mao ang mag-guide sa ato, mao ang maghatag kanato og light or liwanag or kahayag para matulid ang guba nga relasyon nato sa Ginoo kanato. Pero dili kita ang motrabaho niini, ang atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Hunang ani kanato ang Bible para magtudlo sa matarong nga kinabuhi in God's point of view. Kung matarong na ang tao, andam na dayon siya sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. So ang pagmatarong sa katao, matod pa sa pulong sa Ginoo, unang-una pagtuo ngadto sa atong Ginoong Kristo, dahil ang usa ka tawo nga mituo sa atong Ginoong Kristo, gimatarong siya sa atong Ginoong Dios.
Yan. So, mao kini ang kapabilidad or capability sa pulong sa Ginoo nga naisulat sa Bible. Busa, dahil tungod niini, the Word of God is not about to talk too much its wonderful realities, but to exhibit them in our lives. Once nga buksan nato ang ginabasa nato ang pulong sa Ginoo, ang kasunod ni ana ay ang atong pag-apply niini sa atong kinabuhi, sa atong pagkatao para dunay transformation. God says, do not merely listen to the word of God, do what it says. Buhata kung unsa ang giingon niini. Since Satan cannot destroy the gospel, he had to often neutralize its usefulness by addition, subtraction, or substitution, matod pa ni G.C. Ryle. Since Satan cannot destroy the gospel, he had to often neutralize its usefulness by addition, subtraction, or substitution. Napagilaing sinulat. The Word of God which is written in the Bible is God-breathed, meaning that the man of God who wrote the Scripture is guided and controlled by the Holy Spirit so that human error can be avoided. That is why it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training for righteousness, so that a Christian may be thoroughly equipped for every good work. Wonders of the Bible. So, basahan ko sa aning wonders of the Bible dahil patapos na tayo. The wonder of its formation, the way in which it grew, is one of the mysteries of time. The wonder of its unification, a library of 66 books, yet one book. The wonder of its age, most ancient of all books, pinakakaraan sa tanang libro. The wonder of its sale, bestseller of all time, and of any other books. The wonder of its interest, only book in the world read by all classes of people. The wonder of its language, written largely by an uneducated man, yet the best book from a literary standpoint. The wonder of its preservation, the most hated of all books, yet it continues to exist. Lastly, I have no problem with the gospel being explained. I have a huge problem with it being changed in order to not offend anyone. So, para dili maka-offend sa uban mo na nga kung unsa ang istorya sa Bible gideklara sa Bible, masakitan man ang usa ka tawo, kinahanglan dapat malaman niya para iya kining makapagpili siya kung sundan ba niya kini or dili ba. So daghang salamat sa tanan nga makatan-aw niini nga pagtulunan the capability of the Bible. So ug sa tanan nga makatan-aw pa niini dahil kini nga mga teaching ay anaa sa akong personal channel sa YouTube. Muna nga nakaimbak lang dito dahil din sa Facebook ay sa kabulan naman lang siguro ay iris na dayon o sa may patsada sa YouTube dahil nakaimbak lang doon ang pagtulunan may tungod sa Kristohanong pagtulunan nga ginabuhat sa mga Christians sa nakikita sa atin. So daghang kayong salamat o sa sunod nga mga gabi usab mag-ampo kita among amahan sa pangalan ni Jesus. Salamat kay Ginoon ning kagabion sa pagtuon namo sa imong pulong ang kapabilidad Ginoo sa imong pulong o Lord God nga kung saan mao kini ang basihan Panginoon
sa tanang pagtulunan, O Lord God, ug mausab kini Ginoo ang gahom Ginoo, gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo. Salamat kay Ginoo. Salamat sa imong written word, Panginoon, nga among nahibalaan, among nabasa, og empower us, O Lord God, that what we read, unsa ang imong sugo, unsa ang imong mga promises sa imong written word, Panginoon, even, Panginoon, to paglikay, Ginoo, sa dili mo gusto, O Lord God, empower us, Panginoon, nga mabuhat kayod namo kini. Not only reading without application, but empower us to apply what we read, Panginoon, and especially what we understand, Lord God. Salamat kay Ginoo sa gabing ito. Panalangin mi ang matag-usa na nananaw niini. Bless them, O Lord God, by providing their needs, Panginoon. Especially, O Lord God, to those people, Panginoon, who are faithful sa iyo, O Lord God. Bless them, Panginoon. Nagkadaiyang mga panginahanglan, O Lord God, ang makatanaw na ini, panginahanglan ng physical healing, Panginoon, financial provision, O Lord God, labi na gyud Ginoo ang spiritual nga butang, Panginoon. Lord, panalangin sila Ginoo, pinaagi sa pag-provide niya. Salamat kay Amahan. In Jesus' name. Amen. Amen. Maayong gabi sa tanan. God bless you all.